morning po, church. Ayan, so let us all be seated po as we worship God this morning through our songs. Ayan po. So, ayan, let us all be settled down. Ayan. Okay po, magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay sasamba sa Panginoon ngayong umagang ito. Sabi po sa Exodus 15:11, "Who among the gods is like you, Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders?" Grabe po ang pagsamba ni Moses nung time na ito, no? Dahil kilala po niya yung Diyos na kanyang sinasamba ngayong umaga. Kaya, this morning, church, kilalanin po natin at dapat po alam natin kung ano yung Diyos na meron tayo ngayong umagang ito. Kaya po, ang Diyos na sinasamba natin ay dakila at banal at higit sa lahat ay kumikilos sa bawat isa sa atin. Kaya kung ano man yung ating alalahanin, ano man yung mga iniisip natin, ibigay po natin yan sa ating Panginoon. Kaya inihiling ko po ang bawat isa, let us all rise and let us bow our heads and open our hearts to God in prayer. Yes, Lord. Yes, Jesus, we come before you with grateful hearts, ready to worship and praise your holy name, Father God. Fill us with your Spirit and open our ears to hear your word. Open our eyes to see your presence. Open our hearts to receive your love and grace. Lord, may our worship be pleasing to you, and may your name be glorified. Cleanse our hearts this morning, Father God. Cover us with your precious blood, and be with us today as we worship your name, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, let us lift our voices as we sing, "God is awesome in this place." Hallelujah! Amen, Jesus. Here in this house of the great King. Yes, Lord, we worship you. We come together now to worship Him. This house is built on Christ
thank you for our church. Sabi po sa Ephesians 1:18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Yan po ang prayer ni Apostle Paul yung time na yan. And I hope may this be our prayer today. Yes, Lord. Open our eyes, Lord, that we may see you, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yes, Father. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Yes, Lord. Holy, holy, holy. You are holy, Jesus. Holy, holy, Yes, Father God. holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. Yes, Jesus, Father God. Yes, Lord. For our last song, let's remember the word of Psalms 46:10. Be still and know that I am God. May this song lead us into powerful encounter with God today. Yes, Jesus, Father God. May we surrender our lives to you, Lord. Yes,
Yes, Lord. This is our prayer this morning, Jesus. Hallelujah, Lord. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. Yes, Lord. Come on, church. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Oh, Lord, we worship you. I love to worship you, my God. Yes, Jesus. We love to worship you, Lord. To worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. All us, Lord. Fall on us, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, Lord. Yes, Jesus. Fall on us, Lord. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King
fall on us, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you for this time of worship and praise. Thank you for your presence that has filled this place, for the songs that lifted our hearts, and for the truths your Spirit spoken us today, Jesus. We praise you and we honor your name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Let us all be seated. Mga kapatid, samahan niyo po, sabay-sabay tayong manalangin. Almighty God, Creator of heaven and earth, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na iyong bugtong na anak, kami po'y lumalapit sa inyo, O Diyos. Una ay ang pagpapasalamat sa lahat ng inyong kabutihan sa iglesyang ito, sa mga mananampalataya sa dakong ito, sa ACC. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ay ang patuloy na gumagabay. Sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, kami ay humihingi rin ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming mga pagkakamali. Bilang mga mananampalataya, nakikita mo po ang aming mga puso. At ang mga pagkukulang namin, Panginoon, ay humihingi po kami ayon sa masagana mong habag ng inyong pagpapatawad. At patuloy kami, Panginoong, ibangon ayon sa kapangyarihan mo sa pananampalataya na dapat naming taglayin. Kaya po, Panginoon, ang dalangin namin, ang bawat pamilya, ang bawat tatay, mga nanay, at mga kabataan sa iglesyang ito, sa iyong masaganang habag at sa kapangyarihan ng iyong mga salita, na sa lugar na ito ay ipinapangaral ng buong tapang na may katapatan mula sa mga tagapagsalita, mula sa mga pastor. Nawa ito ay manatili sa aming mga puso at maisabuhay ang bawat hamon ng mga mensahe na napapakinggan namin sa dakong ito. At kayo rin, O Diyos, ang mag-ayos. Marami din pong mga alalahanin at agam-agam na kinakaharap una ang iglesyang ito. Ganon din ang bawat pamilya sa iglesyang ito. Maraming mga pagpaplano at maraming nais gawin. Kayo lamang, Panginoon, ang makakapupuno ng anumang pangangailangan. Pasiglahin mo po, O Diyos, ang pananampalataya ng bawat isa. Mangusap kang may kapangyarihan sa puso ng bawat isa. Magbago ka, Panginoon, ng puso. Pusong may tutunay at totoong pananampalataya sa inyo. Naroroon ang tinatawag na banal na takot. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ganon din sa aming mga bagong mananampalataya sa iglesyang ito. Tulungan niyo po silang lumago sa pananampalataya. Tumibay. Upang sa gayon, Panginoon, sila ang magpapatutuo at magpapatunay kung gaano kadakila ang ginawa mo sa krus. Para kami maligtas. At sa amin namang mga bisita kung mayroon man, tulungan niyo po sila, Panginoon. Ang banal na Espiritu ay kikilos sa bawat isa sa kanila
upang maunawaan ang mensahe ng krus, ang mensahe ng tunay na pananampalataya. Tulungan niyo po sila. Tulungan niyo po, Panginoon, ang laging ganitong gawain, O Diyos, ay dapat ay nakasentro sa inyong kaluwalhatian. Lalo tigit ang mga mensahe na amin pong mapapakinggan o napapakinggan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo. Ang amin pong maisusukli o maibabalik sa inyo ay ang pagtupad nito at pagsasabuhay. Ang mensahe, Panginoon, sa umagang ito na aming mapapakinggan sa pamamagitan ng Pastor Kem, Panginoon, ang banal na Espiritu ay lumukob po sa Kanya at sa bawat isa sa amin, upang sa gayon, malinaw naming maunawaan ang nais mo para sa amin at kung ano ang dapat namin gawin. Pagpupuri, pasasalamat, Panginoon, sa iyong gabay, sa iyong paggabay sa bawat isa sa amin sa lugar na ito. At ang lahat ng kahilingan, ang lahat ng aming panalangin, ipinaabot namin sa inyo, O Diyos, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Blessed morning to everyone. Good morning po sa SEC family. Before we sing our welcome song today, we have to greet our first-time visitors. Sino po ang first-time visitor natin po? Anyone? Meron po ba? Meron po ba ang first-time visitor? Okay po, meron po tayong dalawa. Thank you po for visiting us. Okay, again, for the online people, you're in here in person or joining us online, welcome to Solace of Christ Church, a place where we are not just congregation, we are family in the Lord. The Bible tells us that whoever loves God must also love his brother. And here at SCC, we believe that God's love is perfected in Christ and expressed through His people. Do you know, every time we seek and hear God's word, God's plan for you and me is unfolding. So you're here as we worship the Lord. You're here with fellowship, God's grace and favor, andito po is unfolding for you and me. Okay, so before we begin greeting each other, do something meaningful. Look at the person besides you and give a kind smile. Okay? And say something from the heart. Okay? You are not alone. Say something. Sige, please speak that to what besides you. You are not alone as a family. We're in this journey together. Sinabi niyo pa ba sa inyong katabi? Okay? Here at SCC, we hold this mission to build a Christ-centered family church where God's love is experienced. And we pursue this vision to make families disciples of Christ. If you're here for the first time, we welcome you home. Whether you're new here or you've been with us for many, many years, we want you to know something very, very important. Here at SCC, we are family. Not just a group of people gathered on a Sunday, but a Christ-centered family, and every person matters, and we're grateful to have you here. So whether you're seated in the sanctuary or worshiping from our home, know this, you are part of the people of God. You are deeply loved. And today, that love continues to grow in Christ. So let's rise up and welcome one another as we sing the song, Welcome to the Family. Welcome to the family. We're glad that you are here to share your life with us.
as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us hear. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. Thank you, music team. Thank you po, Elder Art. And thank you for the praise and worship team and Elder Dick for leading us in the congregational prayer. Today, I want to share a powerful reminder from Philippians chapter 4, verse 19. It says, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." So in this verse, the Apostle Paul reassures the believers in Philippi that God is a faithful provider. He assures them that whatever needs they have, whether physical, emotional, or spiritual, God will meet them all. As we sit here today, we may carry various needs and concerns in our hearts. Some of us may be facing financial challenges, seeking wisdom for important decisions, or longing for healing and restoration in our lives. But let me remind you that our God is not limited by our circumstances. He is the God of limitless resources and abundant provisions. When we bring our tithes and offerings before God, we demonstrate our trust in His provision. It's an act of faith, acknowledging that He is the ultimate source of all blessings in our lives, and we align ourselves with His promise to meet our needs according to His glorious riches. So as we prepare to give today, let's do it with a heart of gratitude and trust. Trust that God sees our needs, hears our prayers, and will provide for us in His perfect timing. Trust that as we sow into His kingdom, He will multiply our offerings and use them for His purpose. So on the screen are the account numbers where you may deposit your tithes online. For those who wish to give today, you may use the envelope inserted in your bulletins. And you may drop it in the offering boxes located at the back. Let us pray. Gracious God, we bring our offerings to you with a heart full of gratitude. Thank you for all the ways you have blessed us, both seen and unseen. We pray that our offerings are pleasing in your sight and that it serves to glorify your name. Help us to give not out of obligation, but out of love and thankfulness for all you've done in our lives. May this offering be a small reflection of the great love we have for you. In Jesus' name we pray. Amen.
much po. Oh, magandang umaga sa inyong lahat. It's been a while. Na-miss ko kayo. Um, good morning. Lapit tayo sa Panginoon. Panginoon, it always amazes me to realize that out of the billions of people, isa kami, Panginoon, sa mga pinili ninyo. We are not Jews by birth. Gentiles po kami. Napakalayo pa ng pinanggalingan, mga Pilipino na nasa Far East. But yet, Lord, umabot sa amin ng gospel. Na kayo, o aming Panginoong Jesus, ang sinugo ng aming Ama upang bawat isa sa amin ay makatanggap ng kapatawaran sa aming mga palpak. Maayos, mabura, ang lahat ng guilt at sa harapan mo malinis. Burado ang lahat ng nakaraan, bago ang lahat ng hinaharap. Na di pa kayo nakontento, ibinigay ninyo ang inyong banal na spirito upang tumira sa bawat isa sa amin. Nakalaya kami. Hindi pa totally, Panginoon, marami pang mga sulok ng aming buhay ang hindi pa talaga na ibibigay sa inyo. Ngunit, in a general way, we are experiencing what it means to be free. Free from the bondages of Satan. Free, O Lord, from all the barriers na hiniharang niya upang makalapit kami sa inyo. So Lord, this moment is a time to rejoice that you are with us. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pagpapaalaala ng inyong mga truth sa inyong salita. In Jesus' name, amen. Ang ating topic ngayon ay Breaking Barriers on the Run, God's Unstoppable Movement, led by the Spirit's voice and grounded in the Word of God. Or the other title that I included in here is The Church on the Run, led by the Spirit, grounded in the Word. Kamusta ang ating iglesia, ang ating church? Is it a church led by the Spirit? Is it a church continuously breaking barriers as we are learning how to be led by the Spirit of God? Naalala ko nung nagbabiyahe ako madalas overseas, isa sa mga images na nasa isip ko ay yung nakabus kami papunta from Ho Chi Minh, Saigon, patawid ng border ng Cambodia. And I think that was the first time na makakita ko ng napakaraming mga motor. Kasing dami pa, mas matindi pa sa dami ng mga motor dito. Ang tawag ko nga parang langgam. And then suddenly I asked myself, ilang kaya sa kanila ang nakaranas na ng kalayaan sa kanilang mga struggles in life. And then, nagbiyahe din ako sa Middle East. Ang first time na biyahe ko noon, hindi bilang full-time missionary, kundi isang civil engineer, ay Saudi Arabia at the age of 23. And nung sinulatan ko ang tatay, sabi ko, tay, iba pala ang exposure ng overseas. Kasi yung natututunan ko habang nakatingin lang ako at nakikita ko at nadidinig ko ay hindi maikukumpara kaysa pagbabasa lang ng libro sa isang lugar. And so, na-expose ako sa isang Islamic country na kahit ikaw ay nagbabayad sa cashier at dumating na yung 3 o'clock in the afternoon, sala-sala, prayer time, matatakot na yung nasa cashier, iwan daw muna lahat. Tapos isasara na yung roll-up door,
kasi magpe-pray. Maglalatag na ng rag doon at sila ay magpe-pray na. Kasi hindi dahil may takot sila sa Diyos, kundi may takot sila sa Mutawa Police. Darating ang pulis doon at checken kung nagpe-pray sila, pagka hindi, may hataw. No? So it is not a God-fearing nation, it is a police-fearing nation. Kasi nakabantay na yung mga spiritual religious police. So yun ang isang exposure ko. Hindi rin ako nabigyan ng orientation. Uhaw na uhaw ako noon. Naghahanap ako ng maiinuman. Wala akong makuhang tubig. Yung pala, Ramadan. Hindi ako tinuruan na pagka Ramadan, bawal uminom ng tubig. And then, nakapagbiyahe ako sa almost the whole of Asia. At doon nakita ko rin yung mga ganong iba't ibang differences ng religion. Nalaman ko ang Nepal pala, doon pinanganak si Buddha. So nagpunta kami rin sa shrine ni Buddha sa Nepal, sa Kathmandu. And nagpunta rin ako sa mga lugar. Sa India ngayon, madalas kami nagbebiyahe na predominantly Hindu naman. When we think of all these places, we think of the barriers. And the early church moved dynamically, guided by the Spirit. The early church was not static. It was not an institution. It was a movement, a dynamic, outward-focused movement. And this movement was run not by a church body, an organization approved and established by Security and Exchange Commission. It was moved by individuals, touched by the Spirit, and who had a personal relationship with Jesus Christ. It was constantly expanding, challenging norms, and reaching new people. Naalala ko, nung ako'y katatanggap lamang sa Panginoon at the age of 17, walang bukang bibig ako kundi ang Panginoong Jesus. Sa mga kaklase ko, wala na akong ginawa kundi mag-share. Narinig mo na ba yung 4SL? And then I would share with them that God loves them and He has a wonderful plan for their lives. The reason why napaka-touching sa akin ng 4SL was it exposed my heart. I was looking for someone, for the Lord Jesus. So luluhod ako sa simbahan, hihintayin kong kumindat sa akin yung crucifix. Mabuti na lang hindi kumindat yung crucifix. But I was seeking for Him, and I don't know how, until somebody led me to the 4 spiritual laws. There, I realized that I need to receive Jesus. And that moment sa chapel, 6 o'clock in the afternoon, I was alone and I said, Panginoon, kung totoo ang lahat ng ito, alam mo naman ang laman loob ko. Lahat ng sikreto ko alam ninyo, Panginoon. Baguhin mo ako. Sa labas, mabait, sa loob, bulok. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. At gusto ko, Panginoon, tumira ka sa akin. That moment, I experienced a change. Ang theme ng church natin is the church on the run or the church on the move. Breaking barriers. Kanina binanggit ko yung barriers kasi mahalagang makita natin na as we go to other places, there will be barriers. Ang mga barriers na ito ay either nasa loob o nakikita natin sa labas. Sa ngayon, sa mga kabataan, ang barriers ay social apps, social media. These are barriers that places a protective wall para hindi magkaroon ng control ang lordship ng Panginoon sa ating buhay. Ano yung mga barriers na dapat nating banggain? Or ano ang sinasabi ng Scripture na ang Holy Spirit mismo ang sisira ng mga barriers na ito? So the crucial question we have is, how did this unstoppable movement occur?
Paano itong nangyari? It wasn't just human effort or a good mission statement. Di ba we can have a very good mission statement, pero hindi naman ini-embrace ng bawat isa. Naisulat ng mga leadership, pero hindi na-review, hindi nasa puso. Pwede rin ang isang iglesia ay napakayaman at maraming pera at budget para maisulong ang mga programa. Sabi nga nung isang kaibigan kong matagal ng elder sa GCF, Ortigas, sabi niya sa akin, ang church, pagka itinigil mo ang activities, mamamatay. Kailangan may activity palagi. Kailangan may activity. Pagka natigil ang activity, mamamatay ang church, sabi niya. And as I think about it, ito bang mga activities na to are driven by the Holy Spirit? Or driven by human effort? Ang sabi ko rito kanina, it wasn't just human effort or a good mission statement. So dito sa Acts chapter 10, makikita natin yung guidance is always consistent with God's Word. Thirdly, ang pinaka-key principle sa ating discussion today or sa ating pag-share ng Word of God is about sola scriptura. Scripture is our ultimate authority for faith and practice. Now that we are in the book of Acts, you will see that the whole book of Acts is being led by the Spirit of God. Pero how do we make sure that as we read it, we are truly grounded in the Word? So ito yung dalawang mahalagang titignan natin. Are we a church led by the Spirit and grounded by the Word? Hindi na nga pala tayo nagkakaroon ng scripture reading, ano? So ito, babasahin ko ang ating panimulang pagbabasa sa aking paboritong version, ang Bible, Pinoy version. Pero dito, makikita natin yung unang part, God's initiative, the Spirit's whispers and vision. Acts chapter 10. The whole chapter. Pero babasahin natin paunti-unti, Acts chapter 10, verses 1 and 2. Kasi ang titignan natin, meron dalawang tao na ginamit ng Panginoong Jesus. Dalawang tao, ha? Hindi a massive church, but just two individuals. One is Cornelius, and the other one is Peter. Sabi dito sa Acts chapter 10, verses 1 and 2, may isang lalaki na taga-English itong nandyan, pero dito gustong basahin sa ang Bible. May isang lalaki na taga-Caesarea, Cornelius ang pangalan niya. Kapitan siya ng isang grupo ng mga sundalo na tinatawag na batalyon ng Italy. Or ito ay 100 mga sundalo ang nasa ilalim niya. Religious siyang tao. Sumasamba siya sa Diyos, pati ang buong pamilya niya. Tumutulong din siya sa mga mahihirap na Jews at lagi siyang nagpe-pray sa Diyos. Tingnan natin itong verse na ito, ano? Si Cornelius ay mayroong bukas na puso. Bagamat hindi siya nagpa-convert pa sa Judaism, meaning hindi pa siya nagpatuli, yet he fears the God of the Jews. Meron siyang takot sa Jews, sa God ng Jews. Sumasamba siya sa Diyos, ang sabi rito. At hindi lang siya, pati buong pamilya niya. He's a devout Gentile seeking God, a posture of receptivity to divine leading. At the same time, his genuine seeking reflects principles of faith na makikita natin all throughout the Scripture. Nung piniprepare ko ito, na-realize ko, Panginoon, si Cornelius pala ang man of peace. You know, sa isang cross-cultural missions, ang unang-unang hahanapin mo, sino yung man of peace na siyang magbubukas ng pintuan sa iyo upang maihatid ang magandang balita. At sa verse 3, isang araw, mga 3 p.m., nagkaroon siya ng vision.
At nakita niyang dumating ang ano? Ang isang angel. At nakita niyang dumating ang isang angel ng Diyos at sinabi ng angel, Cornelius. Tinawag siya ng angel. You know, it's a good thing that na-record itong ganitong mga experiences. As Christians, Bible-believing Christians, we find our authority from the Scripture. And here, the Scripture reveals to us na nagkaroon ng ganitong experience. Alam niyo, nung nasa India nga ako, kami ni Ate Ces, we were invited to conduct a training sa isang church. Meron akong isang nakilala doon na ang pangalan niya ay si Sid. Of all the Indians na nandoon na mukhang mga Mongolians, siya lang yung talagang mukhang Indiano. And apparently, nagkausap kami, meron siyang unique na gift from the Lord. Sabi niya, Uncle, the Lord gave me a gift na Tagalog ko, sabi niya, na naaamoy ko kapag ka merong demon dito sa lugar. Naaamoy niya, may mabaho, amoy sulfur. Sabi niya, may dumaan, sabi niya. And then later, as I talk with you, I can smell the presence of angels. Iba ang fragrance ng kanilang presensya. You know, even in Islamic countries, they do not disregard. Tama ba yung sabi ko? They do not disregard the realities of angels and visions. And here, in this verse, nakita natin si Cornelius na kinikwento ni Lucas na nagkaroon ng ganitong karanasan. Sinabi niya rito, natulala siya sa takot sa angel. At tapos sinabi niya, ano po yun, sir? Sumagot yung angel, natuwa ang Diyos sa mga prayers mo at pagtulong mo sa mga mahihirap. Grabe, no? When you look at that verse, makikita nyo na nakikita talaga ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Walang tayong maitatago sa Kanya. As the church becomes aware of the importance of crossing culture para maihatid ang magandang balita. Ano nga pala ulit ito? I-review ko lang sa inyo, no? Why are we here? Why do we say we are family? It's because of the fact that each one of us has experienced what it means to be free. Sabi sa 2 Timothy, basahin ko lang sa inyo, verse 25 to 26. Sabi ni Pablo kay Timothy, dapat kalmado siyang magsalita pag kinokorek niya yung mga kumakalaban sa kanya. Kasi malay natin, bigyan sila ng Diyos ng chance na magsisi at malaman ng katotohanan. And then verse 26 says, tapos matatauhan sila at makakawala saan? Makakawala sa trap ng devil na humuli sa kanila para gawin silang sunod-sunuran ng mga gusto nito. When we think and talk about breaking barriers, magsisimula tayo sa, reach out namin dyan sa community na yan, puro sila Katoliko. So parang isa itong mga barriers. Pero as you go beyond breaking this barrier, and as you talk individually with one person, you will find out na yung taong yun, ang dami palang mga barriers or harang. Halimbawa, meron kaming kakilala. Kilala na namin siya for the past 40 years. Sweet lady, napakabait, magalang. And then nag-apply siya sa Saudi back in the 1980s para mag-work. Wala pang 6 months after na mag-work siya kay Bin Laden para daw maging tutor ng anak, ang apo. After 6 months, umuwi na siya. Hindi finish contract. But she was different. Nung dumating nga siya, meron siya mga pasa-pasa rito sa kamay. At ang sabi niya sa amin, pagka tumawag ang employer, kasi nag-apply siya sa company na yon, ang sabihin niyo, ang kailangan ko lang $200. Pagka iniisip namin yon nung nasa CDCP ako,
Parang ito ay settlement sa nangyari sa kanya. And this sweet lady was never the same. Later on, nalaman namin sa mga kwento-kwento na siya ay ni-rape. Itong sweet lady nito na na-rape, later on, married an army, Marine, US Army. But then she found out later, anong nalaman daw ng husband niya, na siya ay hindi na virgin. So nagluko itong asawa naman, itong army man. Nagkaroon ng mga babae. At itong sweet lady na ito ay lalong naging matapang. Now she is about 72 years old. Patay na ang kanyang asawa. Recently namatay yung kanyang anak. Yung kanyang panganay na anak ay na-involve sa isang kulto. And wala kang madidinig sa bibig niya kundi mura. Puro mura. Meron siyang rosaryo, pero puro mura ang lumalabas sa bibig niya. And as my wife and I think about her situation, ang daming barriers. At yung barriers na ito, unang-una sa tingin namin, ay yung experience niya when she was raped. But when you think about a person, anuman siya, Pilipino o hindi, pagka nakilala niyo siya, makikita niyo na ang dami ng barriers. So dito, as we spread the gospel, the goal, doon sa 2 Timothy 2:26, ay makakawala sa trap ng devil. Every one of us needs to be delivered or freed. Ang ating soul daw, ay parang isang napakalaking syudad na ang daming corners, ang daming kalye, ang daming mga buildings that can be controlled by the enemy. Once pumasok na ang deliverer, ang Panginoong Jesus, merong mga particular areas ng buhay natin na maibibigay sa Kanya at makakaranas tayo ng kalayaan. Halimbawa ako, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon at the age of 16, bagamat student leader ako, ang lumalabas sa bibig ko, mura. Binago ako ng Panginoon doon. Nung kabataan ko naman, ang isang pinaka-main concern ko ay ang worrying. Ako ay warrior. I worry a lot about many things. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, natutunan kong isuko sa Panginoon ang aking mga pag-aalala. Pangatlo, ang isang pinaka-matinding barrier sa akin ay ang sexual temptations. Ito ay unti-unting binago talaga ng Panginoon. Na-realize ko na nagbabago ako dahil meron akong intimate fellowship with our Lord Jesus Christ. So itong tinitignan natin ditong context sa Acts chapter 10, makikita natin na si Cornelius ay isa sa mga taong nakakaranas ng pagbabago. Dahil na-expose siya sa Jews, sa mga Jews, at dahil dito, na-lead siya sa Diyos ng mga Jews. Sabi rito, magpadala ka ng mga tao sa Joppa at ipahanap mo ang isang lalaki na Simon Peter ang pangalan niya. Ayaw. Isa pa? Ayan. Sa Acts 10:9-14, makikita natin dito yung talatang sinasabi na kinabukasan, habang papalapit na sila sa Joppa, umakyat si Peter sa rooftop ng bahay para mag-pray. Halos tanghali na noon. Nagutom si Peter at gusto na niyang kumain. Pero habang piniprepare pa lang ang pagkain, nagkaroon siya ng isang vision. Nakita niyang bumukas ang langit at may parang malaking kumot na bumababa habang nakabitin ng 4 na dulo nito. Nandoon ang lahat ng klase ng hayop, mga gumagapang at mga lumilipad. May narinig siyang boses, Peter, tumayo ka, magkatay ka, at kumain. Naalala ko nung nagbiyahe kami sa Holy Land, punta kami sa mga hotels where we would be staying for the time being habang babiyahe kami sa iba't ibang mga holy places. Sa isang restaurant doon, ang mga nagluluto ay mga Jew.
napansin namin na talagang maingit silang makipag-usap sa amin and na-realize ko na ang tingin nila sa amin, Gentiles, madumi. In fact, kinopya lang ng Islam ito eh. Alam nyo, ang Islam, wala nang iba kundi kinopya lang lahat ng mga Old Testament dietary laws. At na-realize ko na kahit ang Seventh-day Adventist, na sila ay na-train na huwag kumain ng mga bawal, pagka pala gano'n ang mindset mo, ang mga taong kumakain ng pinagbabawal, ang tingin mo talaga madumi. In fact, sabi nga doon ng mga Muslim amoy nila ang mga taong kumakain ng pork, mabaho. Pero dahil dito, maaaring magkaroon ka ng parang prejudice laban sa mga taong kumakain ng alam mo, pinagbabawal. So rito, isa ito sa mga barriers na na-encounter ni Pedro during that time. Sabi rito, si Peter, nagkaroon siya ng vision challenge, requiring understanding through God's words. At dito, nagkaroon siya ng struggle talaga. Paano gagawin ko rito? Ang sabi rito ni Pedro, hindi ko po magagawa yun. Hindi po ako nakakain ng kahit anong marumi o pagkain hindi dapat kainin. So, the major barrier na na-encounter kaagad ni Peter ay pagkain. Pero, pinaliwanag dito ng Panginoon ang isang insight. Sabi rito, narinig sa verse 15, narinig niya ulit yung boses, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 beses yun nangyari, tapos dinala yun, yung kumot na yun, paakyat ulit sa langit. Habang iniisip ni Peter ang ibig sabihin ng nakita niya, nalaman na ng mga taong pinadala ni Cornelius kung saan ang bahay ni Simon. At nakatayo na sila sa may gate nito. Verse 18, tanong nila, meron po bang nag-i-stay dito na Simon Peter ang pangalan? Pinag-isipan pa rin ni Peter ang meaning ng nakita niya nang sabihin sa kanya ng Espiritu, makinig ka. May 3 lalaking naghahanap sa iyo. Mag-ready ka na at bumaba at huwag kang mag-hesitate na sumama sa kanila kasi pinadala ko sila. Titingnan niyo itong verses na ito, kita niyo na nangungusap ang banal na Espiritu. Let me ask you, when you receive the Lord Jesus, have you come to a point in your life na nasasabi niyong, sinabi ni Lord sa akin ito? Naka-experience ba kayo ng ganon? Sabi ko nga doon sa isang grupo where I preached, if you don't have the Spirit of Christ, you will never hear His voice. His voice, you will always hear, and His voice will not be inconsistent with what the Scripture says. So halimbawa, nung bagong-bago akong nakakilala sa Panginoon, kwento ko na yata sa inyo ito, ang unang-unang boses na tinig na nadinig ko from the Holy Spirit was this, mag-sorry ka sa nanay mo. Nakwento ko na sa inyo yun, di ba? Mag-sorry ka sa nanay mo. Or I would hear His voice by saying, tumakbo ka! Nasa Vietnam ako noon, naglalakad ako, biglang mayroong isang babae, estudyante, na biglang tumabi sa akin. Nung binilisan ko yung lakad ko, binilisan din niya yung lakad niya. Nung binagalan ko yung lakad ko, binagalan din niya yung lakad niya. Aba, delikado ito. And then the Holy Spirit immediately says, tumakas ka. Meron akong kinentong ganito, ang sabi ng mga kaibigan ko, mabuti ikaw pagka nadinig mo. Meron ako isang nakausap na isang executive ng mining corporation. Kilalang kilala siya ng wife niya na babaero talaga. Nagbago na raw, pero babaero talaga. Nung kinento ko yung aking testimony, sabi niya, mabuti ka. Pagka nadinig mo ang boses ng Panginoon, tumatakbo ka palayo. Tapos bigla siya naiyak. Sabi niya, hindi ako tumatakbo palayo. Tumatakbo ako palapit nun sa babae. Paano ba akong makakalaya? Now, we shared to him the gospel, pero hindi tumagos. In fact, that was about 2 years ago. Ngayon, iyak yung misis niya. Kasi meron na namang ina-entertain na babae.
Our role in the church is simply to present the one who will free us. Kamusta kayo? Ano yung mga areas ng inyong buhay na maaaring may control pa ang kaaway? Kamusta ang relasyon ninyo sa mga anak ninyo? Binigyan ba kayo ng Lord ng strength na mag-sorry kapag kamali? Nakwento ko na sa inyo nung araw, di ba? Nasa youth leadership ako nung araw, and I was training youth leaders. And one of the youth leaders says, mabuti ka pa kuya, nagsosorry ka sa anak mo kung yung tatay ko lang ay magsosorry sa akin. Magpapaparty ako sa Jollibee. Sabi niya, chairman pa naman ng elders namin. Bigla ako. Pero these are possible issues na pwede nating ma-encounter as you go through this. Ayaw ulit. Ayan, acting on the Spirit's lead, breaking barriers. How was Cornelius able to break the barrier? Ang unang-una niyang ginawa, sunod kaagad siya sa utos ng Panginoon. Sabi rito sa verse 7 and 8 at saka verse 24. Pag-alis ng angel, tinawag ni Cornelius yung 2 tauhan niya at isang religious na sundalo na isa sa mga personal assistants niya. Sinabi niya sa kanila ang nangyari at pinapunta niya sila Joppa. Look at that. He encountered an angel. The angel called his name and then the angel gave him instructions. One of the experiences I have had back in 2019, during that time, ako po ay 27 years na with the Navigators. I woke up early. I heard the Lord. And then I had to write down what He was saying. Alam nyo, ang sinabi niya una, umalis ka na sa Navigators. Pangalawa, huwag kang matakot. Kausap ko na ang lahat ng donors mo. They will continue to support you. Pangatlo, ipursu mo ang pag-aaral mo sa IGSL. Lahat ng matututunan mo, ituro mo sa churches. Pagka nagbiyahe ka na sa ibang bansa, isama mo si Ses. Kailangan nila ang wisdom ni Ses. Panglima, ipursu mo ang pag-aaral sa spiritual formation. Tuturuan kita. Nung madinig ko ang salita ng Panginoon at sinulat ko yun, ang una kong tanong, naku, paano ito? 27 years kami sa NAVS, paano akong aalis? Ito na ang aming pamilya. Ganun palang magiging experience pagka nadinig mo ang Panginoon at may pagagawa sa iyo. Nung inutusan ako ng Panginoon na iwan ng civil engineering back in 1993, ang mga anak ko ay 6 na taon at 4 na taon. 14 years in practice. Head ng technical committee ng procurement department ng Schumart. Pumipirma ako ng mga kontratang 500 million pesos. Wall cladding pa lamang ng SM Cebu. And then sabi ng Panginoon, magpaalam ka na. Ang hirap. Si Cornelius. Inutusan siya. Anong reaction ni Cornelius? Nagtanong ba siya? Well, sumunod siya kaagad, Pero katulad ni Pedro, nahirapan akong sumunod. It took me a month bago ako magsabihin sa misis ko. Kasi kailangan alam ni Ate Ses. It took me a month. Pero doon sa leadership ng NAVS, immediately the next day, kinausap ko agad ang leadership. Bakit, tanong nyo, ba't inabot ka ng 1 buwan bago sabihin kay Ate Ses? Of course, hindi madaling sabihin ito sa misis ko. Why? Kasi katulad nung iiwan ko ang civil engineering, nakataya ang buong career ko at nakataya ang buong financial stability namin. Biro mo, aalis ka from a siguradong sweldo every month to a full-time ministry na hindi mo alam kung may darating. Ang unang-unang struggle nung araw ay, nasaan ang pambayad namin sa renta? Paano ang tuition fees ng mga bata? Obedience has been the key to break barriers.
So itong 2019, nung finally sinabi ko na kay Ces, alam niyo ba ang ginawa ng Panginoon? Meron siyang Bible study group ng mga babae. At doon, pinag-aaralin nila yung prayer life. And isa sa prayer life ay yung prayer kay Abraham and Sarah. Naalala niyo yung kwento na yon? Nung si Sarah ay nadinig niya na the following year daw ay mabubuntis siya. Alam mo ang ginawa ni Sarah, di ba? Natawa siya at naalaman ng angel, bakit ka tumawa? Hindi naman ako tumawa, sabi ni Sarah. Nung mabasa ni Ces yun, sabi niya, Panginoon, kung talagang nangusap ka kay Kim, tatanggapin ko ang sinabi mo kay Kim. And so alam niyo ba nang sinabi ni Ces yun sa akin? Naghawak kamay kami at nagpray kami, Panginoon, susunod kami sa utos mo. Magpapaalam kami sa navigators at mag-aaral ako sa IGSL. Alam niyo ba, nung nag-decide ako noon, galing kami ng Holy Land, sabi nung isang kaibigan ko sa church, sa isang church where I was preaching, Kuya, gusto mo bang pag-aralin kita sa IGSL? Akong bahala sa lahat. Siya ang nag-support ng lahat ng pangangailangan ko. Pero hindi mangyayari yun kung hindi ako mag-obey. You know, if you want the church to be moving, crossing barriers, each one of us must learn to hear His voice. And the only way by which we can hear His voice is when we saturate our lives with the Scripture. Hindi pwedeng matututunan natin ang boses ng banal na Espiritu nang hindi tayo nagbabasa ng Scripture. Kailangan natin talagang gawing pagkain ito. So ano yung ginawa ni Pedro nung siya ay nakinig at sumunod finally? Kasi nagdebate sila ng Panginoon, hindi ba? Anong sabi rito ni Pedro? Sabi niya, hindi ko pwedeng kainin ang pinagbabawal. Pero finally, nung dumating na yung pinadala ni Cornelius, sinabi niya, so bumaba si Pedro at sinabi niya sa mga tao, ako yung hinahanap ninyo, bakit kayo nandito? Verse 22, pinadala po kami ng kapitan naming si Cornelius. Mabuti siyang tao, sumasamba sa Diyos at ginagalang siya ng lahat ng Diyos. Inutusan siya ng isang angel ng Diyos na na-invite ka sa bahay niya para madinig niya ang sasabihin mo. Pinapasok sila ni Peter at pinagstay sila doon nung gabi ding yon. Kinabukasan, sumama siya sa kanila, pati ang ilang disciples na taga-Joppa. Verse 24, nung sumunod na araw, nakarating na sila sa Caesarea, kung saan sila hinintay ni Cornelius. Wow! Naghihintay na si Cornelius doon sa kanyang bahay, kasama ang lahat ng mga close relatives niya. Pagpasok ni Peter, sinalubong siya ni Cornelius. Tapos, lumuhod sa harapan ni Peter. Pero sinabi ni Peter, tumayo ka, tao lang din ako. You know, for me, this is very, very important as a leader. Nakakatakot sa isang leader na maging entitled. One of the things na itunuro sa akin ni Kuya Philip Flores, sino nakakakilala sa inyo kay Kuya Philip Flores? Si Kuya Philip Flores ang aming boss sa Navigators. During that time, mga siguro 30s ako ang praise and worship leader sa KBCF. And sikat na sikat ako dahil ang galing ko daw mag-lead, magaling ako mag-gitara, pagka nag-solo ako, pwede akong kumanta, nagugustuhan nila, pagka nagsalita ako ng insights from the scripture, gustong-gusto nila. And then kinausap ako ni Kuya Philip. Alam mo, Kim, pinapanood kita sa harap, habang nasa harap ka, delikado ka. Nakakalasing ang exposure. Itcha-challenge kita. Sabi niya, gusto mong mag-work behind the scenes? Mag-make disciples ka. You will be behind the scenes, hindi ka makikita. You're spending time with people. Ibibigay mo ang buhay mo sa pag-disciple ng mga tao. Pero hindi ka nila makikita. You will not be up there on stage and hindi ka magiging sikat. One of the things that worries me a lot are young seminaries who graduate and becomes pastor.
And then he is given so many attention to the point na feeling na niya entitled na siya. Dito, anong sabi ni Peter? Tumayo ka, tao lang din ako. Sa kanya napakalinaw yung demarcation. Although he had experienced what it means to see the Lord Jesus himself and to spend time with him for the rest of the Lord's ministry and to see all the signs and wonders and the sufferings and pain and to see him alive again, but yet alam niya yung limit. Siya ay isang tao lamang. Ano ang sinabi ni Pedro? Ito yung mga messages na sinabi niya. At gusto kong isa-isahin natin ito for the time being. Sa verse 34, nagsalita si Peter, ngayon ko na-realize na totoong pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Ngayon ko na-realize na pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Sabi ni Pedro, now I understand. Si Pedro was able to articulate his newfound understanding na ang Diyos ay walang pinipili. If that is the case, then it is important for us to realize na mahal ng Diyos ang bawat isa. Naalala ko nung bago I was a new Christian, and then I got involved with the Navigators. One of the struggles we had was, paanong makocross ang barrier to reach out to the Catholics? Pero meron akong mga nakausap na mga nagsasabi, paanong makakatanggap ng banal na spirito ang mga Katolikong sarado ang isip? Until in-invite kami ng isang Catholic group na ang founder ay si Brother Cesar Rojas. We later on found out na si Brother Cesar Rojas ang discipler ni Brother Mike Velarde ng El Shaddai. And tawa kami ng tawa kasi, alam niyo, nandun kami sa isang hotel, nagkakaroon kami ng discipleship training. In-invite nila ang Navigators para tulungan sila na mag-disciple. Kasi ang sabi nila sa amin, sa aming ministry dyan sa Commonwealth, libo-libo ang aming contact. Boy, nung madinig ko yung libo-libo ang aming contact, hindi ako makapaniwala. Kami hirap na hirap kaming kumuha ng mga 50. Sila libo-libo ang mga contacts. At ang experience nila ganito. Alam mo, Brother Kim, lahat na ng himala na experience namin, maliban sa ang patay na buhay. Mga bali ang buto, pinapagaling ng Panginoon. Mga sinaniban ng Espiritu, pinapalaya ng Panginoon. Nabubuwal, sabi nila. Pero hindi kami marunong mag-disciple, kaya nagpapatulong kami sa Navigators. And then nung kami sa training na yon, naamoy ko yung air condition dyan sa hotel na yan, sa Shangri-La. Bakit yung corridor ay amoy sigarilyo? Tapos makita-kita ko si Brother Cesar, nagsisigarilyo. Sabi ko, Brother Cesar. Tapos tawa siya ng tawa, alam mo, Brother Kim, kaya hindi ako naging evangelical eh. Hindi ako umalis sa Katoliko. Kasi ang daming bawat. Tawa ako ng tawa kasi doon tinuro sa akin ng Panginoon, God shows no partiality. Here is a man, hindi siya evangelical, leader siya ng Catholic group, nakita ko yung mga pagbabago ng buhay ng mga taong yun, pinuspos sila ng banal na spirito in the same way na ang mga evangelicals ay nagkakaroon ng pagbabago. Doon ko nakita yung sinabi ni Pedro dito, now I understand that God shows no partiality. Hindi kuya, hindi pwede. Kailangan umalis sila sa Katoliko. Paano magbabago yan kung hindi sila aalis? But God shows no partiality. The key, ito ang ibibigay ko sa inyo. The key is the Holy Spirit living within. The key is the Holy Spirit living within. Dito sa atin sa Solas of Christ Church, ang role natin is to make sure just like Peter
maibalita ang magandang balita. Itong sabi ni Pedro, verse 35, natutuwa siya sa lahat ng may takot sa kanya at gumagawa ng tama, kahit ano pa ang lahi nila. Let me just read sa The Message Version. Sino sa inyong familiar sa The Message Version? Sabi dito sa The Message Version, verse 35, God plays no favorites. It makes no difference who you are or where you are from. If you want God and are ready to do as He says, the door is open. Kung gusto ninyo ang Diyos at gusto ninyong gawin ang pinagagawa niya, bukas ang pinto. When you go to communities and share the word, plainly share the word. Tell them that there is this God who loves them. Alam nyo, naiiyak ako kanina kasi pinaramdam sa akin ng Panginoon kung gaano niya kamahal ang mga tao na dumadaan sa kung ano-anong mga pagsubok. Alam nyo, yung bagong na-hire ng anak namin na nanny, nagkwento na siya ng buhay niya. Kasing edad lang siya ni Abby, 38 years old. Pero 19 pa lang, nakipag-live-in na siya. Nawalan ng trabaho yung tatay niya bilang foreman. During that time, patapos na siya ng high school. Pinatigil siyang mag-aral. Pumayag siya, hoping na yung kanyang mga younger brothers and sisters ay makakapagtapos. Hindi siya nagtapos, pero sabi niya, alam mo kuya, ang malungkot, hindi rin nakatapos yung mga kapatid ko. And to make matters worse, binubugbog siya ng asawa niya. Nung one time, yung kanyang pangalawang anak na 9 years old, nakita nung pangalawa niyang anak na sinuntok talaga siya rito sa mukha. Nabuwal siya. Hindi ko ma-imagine ang isang lalaking susuntukin ng asawa. Pero sabi, nung makita siya ng nanay niya, ng anak niya, alam mo ba, yung 9 years old na yun na bata, humawak ng 2x2, sinataw yung tatay niya. At alam mong sabi nung batang yon, ang alam ko tay, ang mga lalaki minamahal ang asawa. Bakit ginagawa mo yan kay mama? Iniwan siya nung lalaking yun. Hindi niya alam, buntis siya sa panglima. At yung lalaking yun, gusto pang itira yung kanyang kabit doon sa kanilang bahay. Alam niyo kung nung nadidinig ko, nadudurog ang puso ko dahil Panginoon, ang daming mga tao na dumadaan sa mga experiences sa buhay na hindi mo ma-describe, ano? Na ang kailangan lamang nila ay talagang madinig ang Panginoon na nagpapatawad sa ating mga palpak. Bawat isa sa atin palpak. Pero to realize na binura lahat ng Panginoon ng bawat kapalpakan, ano pa ang dumi na iaharap mo sa Diyos? Tandaan nyo ito ang power ng gospel. The gospel is Jesus when He died on the cross. Kinansela niya ang lahat ng ating palpak. Ngayon tanungin ko kayo, sino sa inyo rito ang walang palpak? Lahat tayo palpak. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo nai-stress. Lahat tayo nagagalit. Lahat tayo merong mga pag-iisip ng pagpatay. Lahat tayo merong pag-iisip ng ganid. Sabi nga nung isang kasama ko noon na full-time, sabi niya, wala naman akong pera, pero materialistic ako. Alam mo, kuya, pwede palang maging materialistic ng walang pera. O, kasi ang materialism pala ay hindi sa hawak na pera, kundi sa puso. Pero lahat tayo ay palalayain sa ganito, sapagkat siya lang ang makakapagbigay ng lahat. Let me share with you an example. Nung binitawan ko ang engineering, ang pinakatakot ko, paano kaming mabubuhay? Alam niyo, naglalakad ako noon sa A. Bonifacio, pasakay ng jeep. Sabi ng Panginoon sa akin,
Alam mo anak, pinakain ko ang more than 1,000,000 in the wilderness for 40 years. Hindi sila nagutom. 4 lang kayo? Sabi mo naman sa akin ng Panginoon, 4 lang kayo? Huwag kang matakot. Pakakainin ko kayo. Magdagdag ka pa ng isa. Ibig sabihin, helper. Alam nyo, nangyari lahat yun. And to make it even more exciting, there came a time na yung isang supporter namin, tinawagan ako, hinahanap ako noon. Si Ate Ces ang nakasagot. Sabi niya, nandiyan po si Kuya Kim. Ay, may meeting. Ay, sige po, wag na lang. O, teka, baka may anong gusto mong ipahatid na mensahe kay Kuya Kim, tawagin ko. Wag na lang po, wag nyo na lang i-disturb si Kuya Kim. Nag-usap po kami ng asawa ko, sabi niya. Wala pa naman kaming anak, nag-agree kami na kami magpapaaral ng medisina sa inyong anak. Ano ko, iyak si Ate Ces. Iyak siya sa telepono. Ate, wag kang iiyak. Paano naman akong hindi iiyak? Hindi ko akalain na mangyayari yan. Kami po ang bahala sa kanya. So nag-aaral si Abby noon sa UERM, nakapasok siya ng 100% scholarship. Ang nangyari dito was that, nagtanong yung aking kaibigan na yon, Kuya, magkano ba ang tuition fee? And during that time, nahihiya akong sabihin kasi 97,000 yun, ano? Ang laki-laki. Ay, sige po, mag-issue po ako ng cheque. Ganun lang kadali. The next day, sabi niya, Kuya, sorry. O, bakit? Meron akong nakalimutan. Sabi niya sa akin, ano yun? Magkano po ba ang books ni Abby? Yung hiya ako dahil kinocompute ko yung books. Ang total 50,000. Sabi niya sa akin, huwag ko kayong mahiya. Magkano po ang kailangan ni Abby? Sabi ko, 50,000. Ay, 50,000 po. Sige po, magpadala po ako ng cheque dyan, pay to cash. Kayo na po ang bahala. Hindi ko makapaniwala na magbibigay siya ng ganun. And then later on, nalaman namin na approve ang scholarship ni Abby. So, isinosoli namin yung 97,000. Sabi niya, ay, wag na po, kasi po talaga nakabook sa kay Abby yan. Ano po ang kailangan niya? Kailangan po ba niya ng laptop, ng tablet? Ano po ang kailangan niya? Ubusin niya po yung 97,000. Mabuti po sinabi niya yan kasi meron na kaming tinulungan na isang scholar. Hindi nila sinasabi na the whole time na nag-aaral siya ng medisina, ay libre pala siya. Salamat po for telling us the truth. You know, God, our God, is this God who gave such gospel of truth. Na dapat madinig ng bawat isa. Nung nasa Nepal kami, nalungkot kami dahil paalis na kami ng bahay, nagkakagulo ron sa isang kanto. Alam niyo kung ano nangyari? Nalaman namin na yung anak ng isang pamilya doon nagbikti. Oh, iyak kami ng iyak. Na-realize ko na hindi lang pala sa Pilipinas nangyayari yun. Kahit saang lugar, maraming tao ang stressed of the devil. Taken captive. So rito, ang laki-laki-laki ng ating responsibility. Na katulad kay Pedro, ibinigay niya yung napakagandang balita. At noong binibigay na niya ang gospel, God validates His leading and His word. The Spirit falls on the Gentiles. And then, nabigla talaga yung mga Jewish believers. Nung nakita nila na ang Holy Spirit pala ay pwedeng ibigay, kahit hindi sa mga Jews. In the same way sa atin, we are not supposed to stop the movement of the gospel and it has to go beyond. So sa inyo rito, halimbawa, na first time palang dumating, hello anak, first time mo, hindi ba? Gagamitin ka ng Panginoon sa inyong pamilya. Kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Kailangan nandito siya talaga. Invite mo ang banal na Espiritu. Sa Katolikong terminology, ang tawag dyan ay kumpil. Kailangan tumira ang banal na Espiritu. Alam niyo kung bakit? Ang sabi sa 2 Thessalonians, darating daw ang panahon na yung, the spirit of lawlessness will come. Pero the only reason bakit hindi natutuloy yung lawlessness ay nandyan pa yung pumipigil. Pero pagka inalis na yung pumipigil, magsisimula ng lahat. Maraming mga experts na nagsasabi na yung pumipigil na yon ay ang banal na Espiritu. Pagka umalis na ang banal na Espiritu,
at nasa inyo ang banal na spirito, kasama ba kayong maaalis? Oo, yun yung rapture. So you have to be sure na nasa inyo ang banal na spirito. You have to be sure. Alam nyo, ang isang napag-aralan ko sa seminary noon, ang takot ng evangelicals pagka Holy Spirit ang pinag-uusapan, ay, Holy Spirit, baka pag-usapan dyan yung mga signs and wonders and gifts. Eh, hindi kami naniniwala na merong gifts. Speaking in tongues. At ano-ano pang mga gifts. So sa takot na matulad sila sa mga charismatic sa Pentecostal na takot na, ay baka may mabuwal dito, ay baka may kumisay dyan. Ay tinulak na nila entirely ang Holy Spirit. But we need the Holy Spirit in our lives. Kung wala mang manifestations ng gift, ang pinakamalinaw na sign, ang pagbabago ng buhay. Meron kang ang gift of tongues, meron ka pang gift of prophecy. Pero pagdating mo ng bahay, binabastos mo ang asawa mo, para saan yun? Di ba? Pero sa takot naman natin, binibitawan natin ang banal na spirito. So you have to be sure. So ito yung gospel na sinabi ni Pedro. At kung ganito ang mensahe natin, the key point is prophetic utterance in the church must always align with the scripture. Inililaw ko rito na to be prophetic means what? To be attuned to the Spirit's leading. Pangalawa, speaking and acting on God's behalf. And pangatlo, always consistent with the Scripture. But you cannot know the Spirit's leading until you are immersed in the Scripture. Alam niyo ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28:19 and 20, no? Kinakalimutan natin yung verse 18. All authority in heaven and on earth has been given to me. And on this basis, therefore, go and make disciples of all nations. A church becomes dynamic because of this command to go and disciple all the nations. And then, ang isang nakakalimutan natin yung baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Idagdag ko lang ito, no? Baptizing in the name of means baptizing in the very person, power and authority and character of the Godhead. How can you be baptized with the Father? By knowing the Son. And how can you be baptized or immersed completely in the Son? By receiving the Holy Spirit. Then Jesus will be so personal in you exactly the same way as Peter was seeing Jesus in the place. Kita nyo? When the Holy Spirit is in you, you would have intimate personal relationship with Jesus. At itong pagbabagong ito ang magmumove sa inyo to be burdened to reach out to people. The church is composed of individuals and families. So, if one of you would say, Lord, nadinig ko ang sabi ni Kuya Kim, I want to really receive you, O Lord, through the Holy Spirit. Fill me. Tinanggap na kita, pero hindi ako nag-uumapaw. Baguhin mo ako bawat sulok ng aking buhay. Alam mo ang bawat sulok doon. Alam mo yung mga maiitim na lugar. Yung sabi ni Yorme, mga dugyot na lugar. Ano pang areas ng inyong buhay ang dugyot? Alam ng Panginoon yan. Isipin ninyo, no? Merong isang corner ng inyong soul or kaluluwa na kasing linis ng BGC. Pero baka may isa pang corner ng inyong buhay na kasing dumi o dugyot doon sa mga lugar na pinakita sa Manila. Mapanghi, mabaho, madumi. In the spirit realm, amoy kaagad ang isang spirito na madumi. At malayo pa lang, alam kaagad kung ikaw ay nasa Diyos o hindi. Alam niyo kung ano yun?
Pagka sa'yo ang Diyos, nagliliwanag ka. Pagka wala sa'yo ang Diyos, malayo pa lang itim ka na. Naalala ko yan nung kami ay Sunday missionary sa Galas. Meron akong Bible study sa isang malaking bahay na hindi ko alam yung isang matandang babae doon ay medium, sinasaniban ng Espiritu. Sabi niya sa akin, brother, ang liwaliwanag mo. May nakikita akong liwanag sa loob mo. Ako naman takot na takot ako pag-preach. When you have the Holy Spirit of Jesus, the glory of God is shining inside of you. Kaya lang, pagka hindi mo alam yon, takutan lang yan unahan lang Tatakutin ka ng isang taong possessed. Kasi hindi mo alam na nasa iyo ang banal na Espiritu. But if you are sure of it, then you have the power. That is the whole essence of our message this Sunday. Ano mga practical steps? Discerning the Spirit's voice biblically. Una, how do we become a church that is being led by the Spirit and grounded in the Scripture? How do we do that? Una, wait in prayer. We have to seek God with an open Bible. Learn to wait. Learn to linger in the presence of God. One of the experiences I've had, anong oras na ba? Okay, 5 minutes. One of the experiences I've had, nung nagkaroon kami ng spiritual direction sa Navigators, yung aming spiritual director, pinag-silence kami for 1 hour. Nasubukan niya na bang maging silent for 1 hour? Yung maging silent lang for 5 minutes, napakahirap, di ba? Sinubukan niya namang pumikit, tapos tumahimik. Alam niyo, parang ang isip natin, parang unggoy na talon ng talon. Ay, meron akong nakalimutan. Ay, meron akong ay, saan ko ba naiwan yun? Ay, meron pala akong babasahin. Yung isip natin, umaandar kung ano-ano. But it is not been trained to be still. Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. And during that time, we spent 3 hours in prayer. While we were praying in Isaiah 42, alam niyo ang experience ko, sa akin ito hindi ko i-demand na ma-experience nyo rin. Suddenly, nagtawag yung aming MC, coffee break, tigil muna tayo ng prayer time, coffee break, pwede nang tumayo. Alam niyo, nung nadinig ko yun, para akong nakaglue dyan sa upuan. And I sensed I was in a tunnel. And I was under the presence of God. Alam niyo, ayaw kong magkape, ayaw kong mag-break. Doon ko pala na-experience yung, ang fasting pala ay hindi inuutos sa'yo, fasting tayo Ang fasting pala ay, na-realize mo yung presence ni God. Ayaw mong umalis sa kanyang presensya, kahit pagkain ayaw mong kumain. Why? Because suddenly you are in a tunnel. And dito, wait in prayer. Open the Bible, read the scriptures, be silent, call the Holy Spirit and say, Lord, show me the truth. Pangalawa, study the scripture. The primary way to know God's will and God's character. Ken, tinuro na sa inyo yung storyline. Di ba no? The total picture of the Bible. From creation to fall, redemption, and then the coming of the King, and then the coming of the church, and then the return of the King. Nasaan tayo ngayon? We are in the church age. Ano yung responsibility natin? To be the prophets, to preach the gospel, to let people know about the freedom that Jesus is giving and the forgiveness. And then thirdly, test promptings. Do they align yung mga nadidinig natin from the Spirit with the clear teachings of the Scripture, just like Peter? Nagkaroon siya ng wrestling with God. Lord, hindi ko po kinakain yung mga bagay na yan. And then sabi ng Lord, nilinaw niya and expand niya. Hindi niya kinontradict yung teaching sa Old Testament. He was just saying, I am expanding the message of the gospel to all the nations. To all the nations. And I pray that SCC would see the nations. Hindi pa tapos ang trabaho.
And then discern communally. Seek wisdom with those grounded in the Scripture. Ulit. Ay, nawala. Paano ulit? Yung pinakadulo. Yan. Balik ako ng kaunti. Balik ng one slide, please. Yan. Okay? Isa-isa ulit. Ay, balik forward. Yan. Wait in prayer. Study Scripture. Ayaw? Sige pa, anak. Pangatlo. Test promptings. Discern communally. Ano pa isa? Wala na. Okay. So, ang conclusion natin for this morning, are we a church that is being led by the Spirit and anchored in the Word? Key takeaway number 1 natin, the Spirit who speaks for Jesus, guides, and His written Word is our unwavering foundation. Pangalawa, we can only know Jesus through the Spirit if He lives in us. Romans 8 verse 9. And the challenge that I'd like to pose before you is this. Let us be a church that both listens to the Spirit and is deeply rooted in the truth of the Scripture. I hope we have a question and answer. Wala nga pala, no? Okay, let's pray. Aming Panginoong Jesus, there is no one like you. We thank you that out of the billions of people, you've chosen us. But you did not choose us just to have comfortable lives. You chose us to be your prophets so that we can speak the gospel to others who don't have Christ in their lives. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Lalo na doon pa sa mga lugar ng mga bansa na ang daming barriers. Bangladesh, Islamic barrier. Pakistan, Islamic barrier. But right inside it, there are so many people who are taken captives by demonic forces. They need to be delivered, O Lord. Sa Nepal, ang daming mga Buddhists who thought they are enlightened, but they don't have the light of Jesus. Father God, we pray for these nations. And then, Lord, we pray for India, a growing nation, yet there are so many people in bondage. So many. But Lord, we pray, teach us to wait upon your holy presence, just like Cornelius. And teach us, Lord, to be like Peter, who is so immersed in the Scripture, who has a personal relationship with you, O Jesus, and has learned what it means to obey in order to break the barriers. Father, may this church be totally a church that is being led of the Spirit as it is grounded in the Scripture. Thank you, Panginoon, for allowing us to understand the content of the gospel through Peter's message. We commit you, O Lord, whatever we have learned. Nawa, Panginoon, yung mga salitang galing sa iyo ang magbunga, mag-ugat, at magbunga sa bawat isa sa amin. At yung mga salitang hindi nila kailangan, Panginoon, alisin niyo po, Panginoon, we pray. In the name of Jesus. Amen. Amen, amen. Marami pong salamat. What a timely and spirit-filled reflection. Thank you po, Pastor Kim, for allowing the Spirit to speak through you and challenge us to listen, obey, and move with God beyond our comfort zones. Reminding us that God knows no boundaries, and in that He is constantly on move,
breaking down walls, reaching hearts, and calling us to join in Him in His unstoppable mission. Now, with hearts stirred and encouraged, let's go over a few important announcements for our church family this week. First, as part of our ongoing mission, uh, we encourage everyone to prayerfully consider giving towards our mission month offerings. Your support help us reach more lives with the love and truth of the gospel. So be reminded of this. Second, next Sunday marks the first Sunday of June, and we are excited to celebrate with all our June birthday celebrants. If you are someone you love is celebrating a birthday next month, join us for a special time of thanksgiving and blessing during the service. Let's honor the gift of life and lift each other up in prayer. Lastly, let's keep the fire of prayer burning. We encourage everyone to come and be part of our midweek prayer. It's a powerful time to seek God together, strengthen one another, and grow deeper in faith as a community. Let's stay connected, faithful, and full of joy as we serve the Lord together. Now, let's close in prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the message we've heard today. It's a reflection of who we are as a church, as a family. And that, Lord, thank you for reminding us through your humble servant, Kim, showing us that you show no partiality and that your gospel is for all, Jews and Gentiles, near and far, clean and unclean, by human standards, but made whole by the blood of Jesus Christ. Lord, we thank you for the example of Cornelius, a man who sought you with sincerity, and Peter, who learned to obey even if it's challenging his past. Let their obedience echo in our hearts, Lord, as we confess, oh God, that we too sometimes hesitate to cross cultural, social, and personal boundaries. Forgive us for moments we have allowed prejudice or fear to keep us from sharing our love. Your love, fill us afresh with your Spirit, that we may go wherever you send us and welcome whomever you call. Make us a church on the move, bold, loving, and Spirit-led. Help us to be grounded, not in tradition, but in your living word. Empower us to discern your voice, to walk in obedience, and to testify of Jesus to everyone you place in our path. Make us a church on the move, bold, loving, Spirit-filled, led. Help us to be grounded not in traditions. Help us to remember this, Lord. May we never forget that the same Spirit fell on Cornelius' household is living and active with us now. Let us move forward in unity, in humility, and urgency, declaring that Jesus Christ is Lord of all. We offer this prayer, Lord. And now may the Lord, the love of the Father who shows no partiality, fill our hearts with love for all people, and the grace of our Lord Jesus Christ, whose word dwells in you richly and guiding your every step, and the fellowship of the Holy Spirit that leads you beyond borders, beyond comfort, and into divine purpose. Go in peace and proclaim the gospel and walk in the fullness of His grace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we call on the worship team to render us closing song. Amen.
Alright, obedience is the key to break the barriers. Ayan. So, yun po yung sa puso ko ngayong umaga. So, as we close, let us all rise and let us sing Awesome in This Place. Come on, church! Gutom na ba kayo? Amen! Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ the rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Good morning, everyone, and have a nice day po. See you